video is another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Ting, nakakapayat ba ang pagsasarili? Ano po kaya ang pros and cons neto? Hindi naman po lingid sa kaalaman natin. I'm sure marami na rin po ang nakakaalam neto. Scientifically, belief ang pagsasarili po ay nakakatulong sa ating pangangatawan. Lalo na kung hindi po ito sobra-sobra. Nakakapayat ba? Ganito po yan. Ang solo session, yes, nakaka-burn po ito ng calories. Pero hindi po ito sapat para mangayayat ka. Kasi only minimum calories lang po ang nagbe-burn na dito every solo session mo. Like 6 to 7 calories lang. Depende pa yan kung gaano kahaba mo ito ginagawa, gaano ka-hard, at gaano kabilis bago ka makatapos. Kaya, huwag mo ika-cancel yung gym membership mo dahil ang ipapalit mo magsasarili ka na lang lagi. Hindi po sapat ito para ikaw ay pumayat. So, ano ba yung theory ng pagsasarili behind this? Okay, pwede mong isama sa mga workout mo, isa, ang masturbation. Kasi pag nagsosolo play ka, yung blood mo nagpapump yan and also your heart rate. The longer and more intense na session, mas malaking calories yung natatanggal mo. Bakit? Kasi nagbibigay ka ng energy dito. So kapag ikaw ay nakatapos, which means nag-burn ka ng calories. Hindi katulad ng may ka-partner ka, mas maraming calories ang nabiburn mo. Like 200 calories pataas. Every session, lalo na kung mahaba-haba ang foreplay ninyo. Tapos, nasa 175 pounds ka pa. At umaabot kayo ng 30 to 40 minutes with your partner. So, ang sagot, hindi po ito nakakapayat. At hindi rin po ito nakakataba. So, walang epekto ang pagsasarili sa shape ng katawan mo o sa pagbagsak ng weight mo o sa pagdagdag ng weight mo. Number 2 question mo, ano ba yung pros nito? So, meaning, ano yung benefits nito? Of course, ang solo session po, tumutulong yan para mas strengthen yung iyong pelvic floor muscle na magtone lalo. Kasi diba kapag matatapos ka na, naninigas ka. So, nagko-contract yung muscle mo doon banda sa pelvic floor area mo. Another thing, nakaka-relieve din po ito ng stress. Isama na rin natin dyan, nagkakaroon ka ng better sleep. Isama na rin natin dyan, mas gumaganda ang mood mo pagkatapos mo mag-solo. At mas mababa rin yung risk sa prostate cancer. Nakakatulong din po ito para ma-boost ang inyong immune system. Nakakatanggal din po ito ng cramps or muscle tension. Nagbe-benefit din ang inyong mental health kapag kayo ay merong solo session at naging successful ito. Also, mas naiintindihan nyo kung ano yung gusto ninyo at kung ano yung kailangan ninyo pag nagsosolo kayo. Mas na-explore ninyo yung different desires and nagkakaroon kayo ng relaxing feeling after. Basta, wag lang pong susobra. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Doon naman sa pangatlong question mo, ano naman yung consequence nito? Yung hindi magandang maidudulot nito. So, kapag ikaw ay may partner at ikaw ay medyo engaged sa pagsasarili, iwasan mo. Kasi dumarating sa puntong mas nag-e-enjoy ka sa pagsasarili. At hindi maganda ang impact nun sa inyong relasyon. Siyempre, yung kapartner mo, may pangangailangan din yan na dapat maibigay mo. Pwera na lang kung yung partner mo ay sumasang-ayon dito at mas nag-e-enjoy din siya, na nagsosolo din siya at nagsosolo ka. May mga ganun din po kasing couple. Pero kung ikaw lang ang nag-e-enjoy, hindi mo alam, nangangailangan yung partner mo at binabaliwala mo ito, hindi po magandang impact yan sa relasyon ninyo. Kaya better na bawasan para maibalik mo uli yung gana mo doon sa partner mo. Kasi kapag hindi mo siya na-control, darating yung oras na mas nag-e-enjoy ka ng magsarili kesa kasama yung partner mo sa kama. Pangalawang hindi magandang benefit nito, kapag nagkaroon ka ng addiction dito, syempre lahat po ng sobra ay hindi talaga nakakabuti. Lalo na kung naapektuhan na yung iyong trabaho, yung relasyon mo sa iyong pamilya, yung relasyon mo sa iyong partner, nako,
hindi po maganda yan. At hindi ka pa natatapos doon sa isang araw mo, nag-iisip ka na naman na kumuha ng bakanteng oras mo para lang isagawa ito. Yung tipong nagto 2 or 3 times ka na sa loob ng isang araw, hindi na po maganda yan. Pwedeng mag-lead na ito ng addiction at hindi mo na ito makontrol. So gradual, bawasan mo. Kung ginagawa mo ito ng 2 to 3 times a day, gawin mo na lang 2 beses sa isang araw. Makalipas ang ilang linggo, gawin mo naman ito ng 1 beses na lang isang araw. Makalipas uli ang ilang linggo, gawin mo ito na every other day na lang. Yun na yung regular. Ito kung wala kang partner. Pero kung may mga partner po kayo, hindi ko maisasuggest gawin yung regular every other day na nagsasarili kayo. Kasi wag nyong kalimutan, meron kayong partner. Pwera na lang kung yung partner nyo nga, okay rin dito sa ganitong setup. Pero kung hindi, pwedeng masira ang relasyon nyo rito. Ang bottom line ng video natin, ang solo play is natural and fun. It's a safe way to learn about your body, your practice. So, nabibigyan ng chance yung sarili mo na explore yung katawan mo at malaman kung ano talaga yung makakapagpasaya sa'yo. Kapag nagsusolo play ka, pwede mong i-share ito sa partner mo para kayong dalawa yung gumagawa nito once na na-discover mo. Pero again, hindi po ito nakakapayat at hindi rin po ito nakakataba. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo at kung nagustuhan niyo pong ating video, please give it a thumbs up, comment down below and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan po ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-ingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!